tulad mo, ligaya ng buong mundo, nagdiriwang bawat tao. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. 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 Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Bagong taon, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko! Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Ayan, thank you, Lord. Thank you. Mami Paz, lapit niyo po yung mic niyo, ha? Ayan. Thank you, Lord, sa panibagong araw, mga kapatid. Kamusta naman po ang inyong dumaan na linggo? Kasi ano na po start na po ng weekends, mga kapatid. At we hope and pray po na sasamahan niyo po kami hanggang mamaya. Sa mga kapatid din po natin na nasa mga trabaho at sa mga nagbebiyahe pa po ngayon, huwag niyo po kaming iwanan dahil ito po ipagpapatuloy na ng ating series na Christian Suffering at talaga naman pong malaking tulong ito sa atin dahil di ba Mami Paz, isa ito sa mga nangyayari sa buhay ng Christians and non-Christians. Na walang exempted. Ito, whether you like it or not, mga kapatid, dadaan po kayo sa ganitong season sa buhay ninyo. Kaya napakahalaga po na alam natin ang ating magiging response and reaction if it is our time to undergo mga trials and persecutions in life. Kagaya nga po nung napag-aralan natin nung mga nakaraang araw, pinag-aaralan natin ito because no one is exempted sa mga ganitong trials and sufferings. At mas maganda at mas madaling maunawaan at mas magaang na pagdaanan kapag ka naiintindihan natin kung ano ang dahilan bakit po tayo nag-undergo ng trials and sufferings. Amen. Unang-una, kailangan malaman natin kung ito po ay sarili nating kagagawan. Right. At mistakes, di ba? Mistakes natin and sins natin. Tapos, malalaman mo rin kung ito ay because of other people. Di ba, Mami Paz? Minsan kasi, merong mga tao na wala ka naman talagang ginagawa. Pero, pinipersecute ka. Right. Kaya nag-undergo ka tuloy ng mga ganong pagsubok. Tapos, diniscuss din po ni Sister Nene kahapon na yung mga pagsubok na dinadaanan po natin, minsan resulta po nung kasalanan. Right. Diba? Kasi meron Mami Paz na alam na nating mali, patuloy pa nating ginagawa. Na unless hindi tayo unless mag-suffer tayo for doing those things na kailangan nating i-forsake, hindi tayo titigil Di ba, Mami Paz? Right. Kinakailangan mong kinakailangan i-allow ni Lord yun para makita mo yung sarili mong pagkakamali, baka naman po, sa pamamaraan na ganun, magbago po tayo. Amen. Ngayon po, ang pagpapatuloy pa rin po, nitong kadahilanan, why do we suffer? At yan po, ibibigay po ni Mami pa sa umagang ito. Pero ang ating verse po ay nasa Philippians 1, verse 29 po pa rin. For unto you it is given in the behalf of Christ,
not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. This is the word of the Lord. Kaya ayan, Mami Paz. Amen. Kanina po kanina nabanggit ni Maripas yung 1 Corinthians 10:13. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. So, napakaganda ng pangako ng Diyos na dumaan man tayo ng pagsubok, ng paghihirap, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan ng hindi natin kakayanin. At ang sapa, at the time you are put to the test, He will give you the strength to remain firm. He will give you the strength to endure, hindi lang to remain firm, but to endure. And so, provide you with a way out. Talagang ang Diyos pa rin ang kikilos, pero isa lamang ang dapat nating gawin, na tayo'y magtiwala sa Kanya lahat ng sandali ng buhay natin. Huwag tayong pabago-bago ng isip. Pag naubusan tayo ng pera, di ba, takbo tayo sa kapitbahay. Hindi man lang tayo nagpe-pray na tulungan tayo ng ating Panginoon. Hanggat maaari, mga kapatid, hanggat kakayanin natin, huwag tayong takbo ng takbo kung saan. Sa Diyos tayo, unang-unang tumakbo. Si Lord ang makakatulong sa atin. At ang sabi nga, pag nagdadanas nga ng problema, alalahanin natin ang suffering ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, in the midst of trouble, remember the suffering of Jesus. Sabi nga sa 1 Peter 2 verse 22, He committed no sin, and no one ever heard a lie come out from His lips. Isipin niyo yun, ang Panginoong Jesus nagdusa. Kayo ba, gusto niyo ba yung maranasan na ipapako sa krus? Siyempre hindi. Pero ginawa niya yun para sa kaligtasan nating lahat. He is the perfect sacrifice. Kahit anong sakripisyong gawin, tagtaran man natin ang ating katawan, hindi kayang makapagbago sa tao, kundi ang sacrifice lang ng ating Panginoon. And so when He suffered, He did not threat, but placed His hope in God, that the righteous judge. Sa Diyos na inilagak ang kanyang paghihirap. Hindi niya minura yung mga taong sumakit sa kanya, na nakit sa kanya, pero ibinigay niya sa kanyang Ama sa langit. At itong pinakamagandang pagtuturo sa atin, lahat naman tayo minsan dumadanas, pero thank you Lord, nandito tayo sa ganitong gawain, natuto na tayo. Nung araw nung wala ako sa ganitong gawain, pag ako'y may problema, lahat ng tao ay natataranta. Kasi galit ako eh. Galit ako, kaya mura dito, mura daw. Ang sama-sama ng ugali ko. Pero that time, hindi ko problema ang pera. Kasi may konting pera kami sa negosyo nung daddy nila, Beng. Ngayon, sabi ko dun sa daddy nila, ako na maging treasurer. Ako hahawak ng pera. At 2 taon lang, pangako ko sa'yo, milyonaryo ka na. Sabi ko sa kanya. Sabi ng daddy niya, ayaw ko maging milyonaryo. Ayaw daw niya. Kasi ayaw niya ipahawak sa akin. Ayaw niya ipahawak sa akin ng pera. Kaya, okay lang. Walang nangyari sa perang yun. Kaya, sabi ko nga kanina, sabi ko kay Jerry, alam mo, mabuti na rin yun. Kung naging mayaman ako, lalong sumama ang aking pagkatao. Lalong sumama ang aking ugali. Ngayon pa na natutuwa na ako sa sarili ko, kahit papano may pagbabago, mga kapatid. Kaya, thank you Lord talaga. At ang isang test na nakita ko dito sa Bible,
ay yung paghihirap ni Job. Di ba si Job, sobra pinagmamalaki nga siya ng Diyos Dahil he is righteous and he is faithful to God. And yet, tinesting pa rin siya. Dumanas siya ng katakat, hindi natin kakayanin. Yung hirap na dinanas niya. Pero in the end, naliwanagan siya. Na wala tayo talagang karapatan. Wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos na bakit ako nagkaganito, bakit ako naghirap. Mga kapatid, tao lang tayo. Nilikha lamang tayo ng Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatan mag-form ng ating buhay, ng ating kinabukasan, at tanggapin natin the best way is to accept our situation. Amen. At ang sabi nga sa 1 Peter 5:7, leave all your worries with Him because He cares for you. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at Siya ang bahala dahil He cares for us. At dito, meron po akong ikukwento sa inyo na nabasa ko sa libro. Natuwa ako na nalungkot sa kwentong yon, which is a true story. Na isang tao, lalaki siya, may pamilya, di mag-asawa sila. Ngayon, yung babae, ay may kasama silang matanda sa bahay. Parang nakikita ko yung sarili ko sa matandang yun. Ay, yung asawa niya, kasi ang matandang yun ay tatay nung lalaki. Sabi nung asawang babae, ayaw na niyang makasama yung matandang lalaki sa bahay, yung tatay nung kanyang asawa. Ilagay daw nila sa home for the aged. Dahil masunurin itong asawang lalaki, dinala nga niya yung tatay niya sa home. Itong home naman, mga facility na ganyan, is normal lang sa Amerika. Lahat halos, miski Pilipino, nagdadala na ng kanilang magulang sa mga home. Kasi nga daw, practicality. Dahil nagtatrabaho sila, sino pang mag-aalaga doon sa matanda. Well, anyway, dinala na siya. Napansin nung anak na itong tatay niya at saka yung may-ari ng facility ay malalim na nagkukwentuhan. Meron silang pinag-uusapan na hindi niya naririnig. Pagkatapos, tinanong nung anak, yung may-ari ng facility, ano bang pinag-usapan niyo? Sabi niya, kilala ko yan, yung tatay mo, kilala ko yan siya. Noong araw, pumunta siya dito at may nakita siyang bata na masakitin, walang gustong mag-adapt, kaya dinala niya, inalagaan niya. At ang sabi niya, at the age of 25, I will make him a millionaire, sabi nung matanda. Well, anyway, sabi niya, you're so blessed, you're so lucky, your father loved you. Minahal ka ng iyong ama. Ay nilagaan ka at sinustain ang iyong sakit, nilagaan. Kaya ang sabi, kaya naiyak ako. Oo nga. As usual. Oo nga, nakakaiyak nga naman. Kasi naglupasa yung lalaki. Humingi ng tawad sa tatay-tatayan niya. Mm-mm. Kasi naisip ko, ano kaya kung sa akin mangyari yun, no? Masakit. Ang paghihirap na yun. Pero salamat sa Diyos, hindi naman nangyayari sa akin. At thank you, Lord, naman, yung matanda. Ang sabi naman niya, I forgive you, sabi ganun. Katulad nung isang araw, sabi ko nga doon sa daddy ni Beng, kahit hindi ka humingi ng tawa sa akin, pinatatawad kita. Amen. Kasi nagbago na nga yung puso ko. Hindi ayaw ko nang magdala ng dalamhati. Ang sama ng loob. Natuwa naman ako. Nagkakausap na kami ng maayos ngayon. Hindi katulad ng dati
na tungayaw, yung tutungayaw ba siya? At kung ano-anong mura ang binabato namin sa isa't isa. Kaya ito ang pagbabago ng buhay ko na hindi ko ipagpapalit ng anumang halaga sa mundo. At yung kwento ko nga kanina, ang sabi ng matanda sa kanyang anak, sabi niya, it's okay. I know that it is your wife who doesn't want me to in my house. Ibig sabihin, sa kanya pala yung bahay na yun. Sa matanda pala, pagmamayari na matanda, tapos pinapalayas siya. But you can have the house, but what I cannot give you is supposed to be your inheritance. Ang dami palang kayamanan ng matanda. Sabi, now, I will give this to the owner of the facility where I am going to live. Sabi ganun, because he is a good man, he puts the money in the right way. Kaya hindi niya binigay sa anak, lalong umiyak yung anak. Dahil bahay pala ng matanda, yung tinitira nila. Napakalungkot mga kapatid. Dahil alam natin, yung suffering nung matanda is not compared to the suffering nung kanyang anak. Kasi may guilt na Guilt ng ginawa niyang sama ng loob, binigay sa kanyang ama. Kaya tayo ay magpatuloy mga kapatid. Si Lord lang makapagbabago ng ating buhay, ng ating kinabukasan, at ng ating pamilya. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo po, para po sa mga hindi nakakaalam, si Mami Paz po kasi at yung kanyang ex-husband has been estranged for so many years na. Even before pa po na mapunta si Mami Paz kay Lord. Yes. At yun nga po ang naging pagbabago sa buhay niya. Dahil yung pinaka-lowest point ng buhay po niya ay natagpuan siya ni Lord. Thank you, Lord. Amen. Kaya alam niyo po, kaya siya naiiyak. Pagdating siguro sa suffering, parang may hihigit pa naman kay Mami Paz. Kung tutuusin. Pero mabigat-bigat na po yung kanyang dinanas. Ngayon, natalakay nga po ni Mami Paz kung ano ba dapat ang maging response natin dito sa mga trials na dumarating sa buhay natin. Marami kasing mga Mami Paz, they despise it. Kaya lalo silang nahihirapan. Yes. Hindi ba? Nagre-rebelde pa nga kay Lord because of the sufferings na dinadanas nila. And it will be of no help to us, mga kapatid. If you rebel instead of submitting, hindi po makakatulong sa atin yon. Kasi ito pong attitude na ito, kapag ka dinidespise mo, nagre-rebel ka kay Lord dahil ba't niya hinayaan na umano ito sa'yo, it will lead to hardness of the heart. Kasi hindi mo na tatanggapin Mami Paz, di ba? Kung ano yung kaya tumitigas po yung puso. Yung iba naman po, ang isang response, sabi niya, you may faint under it. Ibig sabihin, talagang bibigay ka. Bibigay ka, di ba, Mami Paz? Kapag ka, merong mga taong bumibigay kasi talaga. May nagpapakamatay pa nga. Because, hindi mo nga po naiintindihan. Right. Bakit nangyayari ito sa iyo? Kay Mami Paz, tatanungin ko nga siya, Mami Paz, kung hindi nangyari, although hindi ko naman po sinasabi na kailangan maghiwalay kayo ng asawa ninyo para lang matagpuan nyo si Lord, hindi po. But in her case, ang tanong ko sa kanya, Mami Paz, kung hindi ba yun nangyari sa buhay mo, lalapit ka kaya kay Lord? Hindi. Hindi no? Oo, Hindi, kasi mga kakilala ko ipapatay mo yan. Mga ganyan ba? Iba kasi ang mga sinasabi. Oo. At saka gusto nila magkasama kami sa mga, mga casino, sa mga ganyan. Oo. Hindi puro kasalanan. Oo, ang buhay iba ko. yung pang-counter nila no? Amen. Oo, tama. Yung iba kasi magkasino ka para makalimutan mo yan. Mag-party-party ka. Yung iba nga, sabi nila, gumanti ka. Oo, ganti talaga. Oo, di ba? So, nakita niyo po na sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, kapag ka ito'y ibinigay mo sa Panginoon, although, pag tinignan mo na ano ba naman, grabe na nga itong sitwasyon na meron ako, mga kapatid, wala pong grabing sitwasyon na hindi kayang i-fix ang Diyos Praise kapag God. ibinigay natin to sa Kanya.
Ngayon, tignan nyo, although hindi po sila nagbalikan, di ba? Nagkaroon na ng family yung kanyang ex-husband, pero ang maganda po dito, napunta siya kay Lord. Na hanggang ngayon, sa kanyang edad, nagsisilbi pa rin siya kay Lord. At ngayon, mas madali nang idil yung mga sama ng loob na idinulot sa kanya nung nakaraan. Ngayon po ay naiintindihan niya na. So yun po yung pinakamagandang response, Mami Paz, hindi ba? You happily yield to the will of God. Amen. Kahit na pa ang pagdaanan mo ay mahirap, if you happily yield, ibig sabihin, obey the will of God in your life, malalaman mo that in the end, it is still for your own good. Right. Yan. Kaya po mga kapatid, dumadanas din po ba kayo ng pagsubok ngayon na sobra na talaga na ang akala mo ay hindi mo to kakayanin? Lagi ko po itong nare-remind na nabasa ko, Mami Paz, noon pa na kaya tumatak siya sa akin at hindi ko na siya nakalimutan. Actually, poster lang ito. Ang sabi doon, it is not the load that makes it heavy. It is the fact that you carry it alone. No. Yeah. Kaya bumibigat ang problema. Mga kapatid, we are not made to carry heavy loads. Amen. Si Lord lang, kaya po tayo hindi ginawa ng Diyos to carry heavy load. Hindi tayo dinesign to carry heavy loads para po matuto tayong ibigay sa Kanya. Right. Ngayon, yung mga tao, hindi, kaya ko to, babatahin ko to. Or maaaring yung iba, hindi po nila alam na kapag ka ikaw ay dumaranas ng pagsubok, the more na kailangan kang lumapit kay Lord at the more na ibigay mo sa Kanya ito para hindi ka nito igupo. Thank you, Lord, na lang at may mga pagtuturo tayo, Mami Paz. Amen. Nakagaya nito. So mga kapatid, our responses to trials and sufferings will determine kung ano magiging outcome ng suffering na yun sa'yo. Ito ba'y pahihinain ka? Palalakasin ka ba? Gagawin ka bang rebelde? O gagawin kang masugid na tagapsunod ni Kristo? That is up to you, mga kapatid. Yan po ay depende sa pangunawa mo at pagkakakilala mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Yan. Thank you, Lord po. Ayan, mga kapatid. At isang araw na lang para po matapos itong ating Christian suffering na to. And we hope and pray na pagkakatapos po ng ating series na ito, hindi naman po matatanggal ang suffering. Hindi po namin kayang gawin yun. Hindi po kayang gawin yun para sa inyo. Ang amin lang po ay magbigay po ng mga salita ng Diyos that will help you. That will carry you through the sufferings, but not to eliminate the sufferings, mga kapatid. Ano? Thank you, Lord. Salamat, Mami Paz, sa inyo pong pag-share sa amin. Yung pagtuturo, nakakalungkot nga yung ano na yun. Yung kwento mo. Nakakalungkot sa part nung tatay dahil after nang ginawa niya, ganun ang gagawin pala nung bata. At nakakalungkot lalo, Mami Paz, doon sa bata. Yung inheritance hindi na mo sa Wala kanya. siya natanggap na inheritance. Oo. At saka, he will live with his guilt. Tama. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Salamat po sa ating pagtuturo. Nakakalibang, no, yung ating mga pagtuturo kasi talagang naalala mo rin kung paano ka tinulungan ng Diyos nung ikaw naman ang nagsasuffer. At maganda tong ibahagi sa mga kapatiran natin na ngayon naman po, yes, the same help that we receive from the Lord is the same help we can give to them. Exactly. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon naman po, mga kapatid, we only have 21 days na wala. Babalik siya mamaya. Meron na lang po tayong 21 days before Christmas. Nalalapit na talaga. Mami Paz, excited. Mami Paz, ano ba ang ine-expect mong regalo? Dahil kahit na hindi mo birthday, dahil birthday ni Lord siya nagbibigay eh. Ano ang gusto mong regalo, Mami Paz, ngayong Pasko? Ngayong Pasko? Wala naman. Just peace of mind. Pang Miss Universe na sagot, pero sa totoo lang, hindi, Mami Paz, sa totoo lang, ako nga rin po pagka ano bang gusto mo ngayong Pasko?
Not because we have everything we need, but because we are satisfied with what we have. Exactly. Kaya minsan, pag tinanong ka nila, hindi po sa nagmamayabang na, minsan kasi, wala naman, di ba? Parang gano'n, wala naman. Ako nga sabi ko, ano lang, G-Max Keto. Lagi ko na, kasi parang juice lang, yun pa yung gusto mo. Hindi po sa dahil meron kaming lahat, pero maligaya na kami kung ano yung meron. Pero thank you Lord, di ba? Sa mga binibigay ng Panginoon. Kaya 21 days, marami pa po tayong araw para humingi ng provision kay Lord. Para may mapaligaya rin naman tayo ngayong Pasko, kahit na po pandemya. Huwag niyo pong hayaang dumaan ng Pasko nang wala kayong napaligayang tao. Praise God. Kagaya namin, paligayahin niyo kami. Thank you, Lord. Ayan po, dako na tayo ngayon, Mami Pa, sa ating memory verse of the week. Baka hindi niyo po nalalaman, ay happy birthday muna pala. Sige, happy birthday po sa mga kapatiran natin na ngayong araw ay nagdiriwang ng kanilang Birthday. special day. Kaya, batiin na natin sila, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday mga kapatid! Birthday pala ni Cory, no, Jam? Cory! Ang sarap pa naman pumunta ngayon dyan. Sa Japan. Malamig ang panahon ngayon sa Japan. Ayan. Thank you, Lord. Dako na po tayo sa ating memory verse of the week. Baka po marami ang hindi nakakalam sa inyo na si Mami Paz po ay kumakanta. Wow. Diyan po nagmana si Sister Maripaz. Pati yung pagkaiyakin ni Beng, di ba? Nakuha niya yan kay Mami Paz. Nakita niyo naman po, hindi naman mapagkakailan na sila po ay magnanay. Pati sa itsura, di ba? Si Mami Paz ay isa sa mga magagandang seniors na nakita ko. Kanina nga, bago po mag-start yung ating sabi ko, Mami Paz, ang ganda mo. Parang yung aristocrat, di ba? Yung kanyang beauty. Aristocrat talaga. Oo. Ano yung timeless ang tawag doon? Tama. Timeless beauty. Ayan. Sa ating pong memory verse of the week, ito po ay makikita natin. At kasama po siya sa scriptural songs. At makikita natin sa Heart of the Bible, which is John 3:16. Alam ko po marami na po ang merong nito sa inyo, na-memorize nyo na po ito. Para sa isang Kristiyano, it is a sin na hindi mo memorize to. It is a must. Oo, it is a must. Ito po ay awitin. Kaya aawitin po sa atin ni Mami Paz sa araw na ito. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Ayan, mga kapatid. Nakuha nyo na po ngayon kung saan nakuha ni ni Maripaz ang kanyang boses. Pero parang mas controlled ang boses ni Mami Paz.
Hindi nakuha ni Beng yung control. Sa boses ni Mami Paz, ano? Thank you, Lord. May pinagmanahan si Sister Beng. Amen. At yan po ang ating memory verse of the week. Yan po ay pang 20th na, mga kapatid. Nakailan po kayo? Kaya memorize din, ha? At pagka po tayo ay maraming oras, magre-review tayo ulit ng ating mga memory verses. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, dako tayo, Mami Paz, sa ating new song of the week. Ito po ay entitled, Tuloy pa rin ang Pasko, na composed by Sister Sally Bartolome. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ay iyong kalagayan, may lungkot man o di kaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, basta Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko, sa inyong lahat. Tuloy pa rin ang Pasko. Ayan po ang ating new song of the week. Maraming salamat kay Sister Sally at maraming salamat ulit kay Mami Paz sa pagsama sa akin kanina. Thank you, Lord. Ngayon naman po, i-welcome naman natin ang ating mga kapatiran from LBC. Ito po ay outreach natin. Ano bang ibig sabihin ng LBC? Los Baños, Bukal, at Kalawan. Ayan, ang mga kapatiran natin na magbabahagi po sa atin ng ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Let us welcome Sister May Aquino and Sister Gemma Balester. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa araw na ito, talaga pong pagpapala ng Diyos na tayo po ay patuloy na nakakapaglingkod sa ating Panginoon. At muli po,
pagpalain tayo ng kanyang mga salita at mga marinig nating pagbabahagi ng ating mga kapatid. Meron po tayong dalawang kasama ngayon. Sila po ay taga Los Baños, Laguna, ang ating outreach prayer meeting natin sa Los Baños. Pero bago tayo magpatuloy at bago natin ipakilala, mananalangin muna tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa kadakilaan mo po sa buhay naming lahat. Tinataas po namin, Panginoon, sa oras na ito, muli po mahayag ang iyong kadakilaan sa bawat isa sa aming lahat. At salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na ipagkakaloob. Tunay po, pagkalooban mo po ng hininga, buhay, pag-asa at kalakasan sa lahat po na makakapakinig. Kung wala, Panginoon, kayo sa buhay namin, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya patuloy namin itinataas sa iyo, Lord. Pangunahan mo po kami, gabayan mo po kami. Kayo po ang maghari sa aming lahat sa oras na ito. Ito po ay samo at panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, purihin po ang ating Panginoon. Muli, ang ating pong dalawang kapatid na kasama natin ngayon ay sila po yung mga asawa o may bahay ng ating mga kapatid na isa po ay manlalaro at isa naman ay mandaragat. So, hindi na po tayo magtatagal. Tatawagin po natin sila. At andito po sa aking kaliwa, si Sister Gemma at asawa ng manlalaro. At doon pa rin po naman sa bandang kaliwa. Siya po ay asawa naman ng mandaragat. Okay, kumustahin po natin, Sister Gemma, Sister May. Pwede po muna kayong bumati sa inyong mga kamag-anak. Good morning, Jesus, sa ating mga kapatid. At sa aking mga kamag-anak diyan sa San Fabian po, at ang aking mga anak at si Brother Alan po. Thank you, Lord. Sister May. Hello, magandang umaga po mga kapatid, sa ating mga kapatiran sa Comfy, dito po sa Pilipinas at from around the globe. Kamusta po kayo? At ang aking mga kamag-anak po sa Los Baños, mga Palakpak, Aquino, Caparas, binabati po namin kayo. Mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Thank you, Lord. Muli, magandang umaga sa aking mga kapatid na nandito na pinagpala ng ating Panginoon na maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Salamat sa pagkakataong ito. Amen. Thank you, Lord. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Binabati ko rin po yung Balangkit family. At saka Banyados family. Doon po sa Quezon City, marami pong mga kamag-anak na rin po dyan, ang mga nanonood ng ating live streaming at ganoon din po sa ating mga kapatid sa ibang bansa. So, thank you, Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, ay kukumustahin muna natin yung ating dalawang kapatid na naririto. Sister Gemma, kumusta po ba ang inyong naging experience nitong pandemic? Kasi ilang buwan din tayong hindi nagpangipangita at ngayon ay naririto kayo. Konting sharing naman, Sister. Good morning, Jesus. Ako'y nagpapasalamat kay Lord at nakasama kami sa ganito. Dati nakikita lang namin to, napapanood lang namin araw-araw ito. Kami naman yung nandito ngayon. Yung mga anak ko, artista na ako. Natupad na po yung pinapangarap ko. Thank you, Lord. Yun. Thank you kay Lord itong pandemic na ito. Madaming magaganda na nangyari. Ayoko na sabihin na may kwan. Marami kaming natutunan, kaming mag-anak. At ang aking yung mga magulang ko na nasa Pangasinan, maganda yung mga pangyayari. Ayoko kasi nasabihin na may pangit talaga na pangyayari. Sobrang blessed kami. Yung hindi namin nararanasan nung walang pandemic, nararanasan namin ngayon. Kaya sobrang pasasalamat sa ating Panginoon na yung ginawa niya ito. Kung yung una, iisipin mo, paano kaya ito? Yung buhay namin, walang trabaho,
Tapos ang dami namin, marami kami sa bahay. Walang event. Alam niyo naman, bawal ang mga event ngayon. Alam niyo naman kung anong trabaho ni Brother Alan. Ayun, biglang nawala yun lahat. Nung una, magkaalala ka pero ipapaalala talaga sa iyo ni Lord na huwag kang mag-alala kasi lahat nung nangyayari ay may reason nga po. Kaya, ayun, thank you kay Lord sa mga provision na binibigay niya sa amin talaga. Yung nakakatuwa pong pangyayari, wala nga pong trabaho si Brother Alan na po. May mga tao na tumatawag na lang bigla sa amin, tumatawag kay Brother Alan, tapos sasabihin, walang event ngayon Tapos nagtatanong, alam ko pinadala yun ni Lord na mga tao na yun. Kung ano yung maitutulong nila, ano yung kailangan namin. Kaya sobrang thank you talaga kay Lord. Amen. May tao na nag-offer ng work kay Brother Alan na, ito ka muna sa akin habang walang event, sabi ng tao na yon. Alam ko si Lord yun na nangusap sa kanya para yung mga pinansyal na pangangailangan namin ay matugunan. Kaya sobrang thank you kay Lord. Yung bawal pong magbiyahe dahil walang mga sasakyan. Si Brother Alan po nakakapunta po ng La Union, nakakapunta po ng Bicol dahil doon sa binigay na work na yon. Kaya sobrang thank you kay Lord. Tapos isa ulit, yung mga anak namin, mag-online class na naman. Ilan po yung mag-aaral ko is 4. Sabi ko, kailangan ng laptop, kailangan ng kwan. Ang PC lang pa sa bahay, isa. Yung isang laptop hindi pwede dahil maraming mga nakalagay doon. May tumawag ulit na hindi mo naman hinihingi. Nag-pray ka lang na, Lord, kailangan pala ng mga ganito. May tumawag po ulit na, anong kailangan ng mga bata? Tapos sinabi, ganito, laptop. Yun. Thank you kay Lord. Pinadala ulit yun. Kaya alam ko na hindi tayo pinapabayaan ni Lord kahit na may ganito tayo nga pinagdadaanan na pandemic. Alam ko matatapos ito. At lahat may matututunan. Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, si Sister Gemma po ay wife ni Brother Alan. Brother Alan, hindi ka sumama. Mula sa ama, sa nanay, hanggang sa 6 na anak, itong pamilya po ay mahilig tumakbo. Sila po ay mga runner. At maraming mga awards, maraming medalya. Minsan po nakarating kami doon sa bahay nila. Nalula ako sa dami ng medalya. So ganun sila pinagpala ng Panginoon at maraming kaloob na binigay ni Lord sa kanila. So thank you, Lord. Sister Venus. Amen. Thank you, Lord. Pinakikita lang doon ni Lord, Sister Gemma, na talagang kakaiba yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi siya nagkukulang, bagkus lalo siya nagpo-provide sa kanyang mga anak. Diba? Gaya nga na-assign sa atin, God will provide. Si Lord ang ating provider. Siya ang tunay na anumang hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Na bilang isang anak niya, ipagkakaloob niya sa tamang kalooban ng ating Panginoon. Ibibigay niya ang lahat ng ating mga hinihiling, mga desire natin sa perfect time na pagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya sabi nga walang dahilan po mga kapatid para hindi tayo maglingkod sa ating Panginoon. Sarap ng buhay, magtiwala sa Diyos, umasa ka, ibibigay ng Diyos kung ano ang dapat at para sa ating mga anak niya. Amen. Thank you, Lord. Kumustahin naman natin si Sister Mai na wife ng Mandaragan. Brother Bess. Si Brother Bess. Kumusta, Brother Bess? Sister Mai. Thank you. Kumusta rin nga pala sa aking brother husband na ngayon ay nasa bahay. Nasa shop namin. Bago po mag-lockdown, nagbakasyon po siya sa Pilipinas. So, nung tinatawagan na po siya na bumalik sa kanyang workplace, hindi ko na po pinayagan. Kung nagkataon po na nag-lockdown, at kami lang kasama namin si bahay, si Andrea. Andrea, kamusta? Andrea. Siya lang sa anak, 2 lang kami matitira sa bahay, malungkot. Pero alam niyo po ba, si Lord, may isang pamilya po na galing sa States, kamag-anak po ni Brother Vess. Sila
Tito Willie, Chaine at saka si Christian, kamusta sa inyo? Kasama po namin sila sa bahay, kaya masaya po kami ngayon. Kompleto ang kompleto po kami, bagamat ang aming mga anak ay, like si Gio po, yung bunso po namin ay nasa Miri, Malaysia, pero ang anak ko si Nico ay third house mula sa aming bahay. Ako po ay nagwo-work as administrative officer sa isang office sa UPLB, SIAT po. Pero work from home po ako, so tuloy pa rin ho ang trabaho, kapiling ko pang mga mahal sa buhay. At si Brother Ves po, yung aking brother husband, ay patuloy naman po ngayon niyang, yung una pong talagang meron ho kami business na pagawaan ng furniture made out of paluchina. Siya na ngayon ang nag-iintindi doon. So, hindi po kami pinabayaan ni Lord. At during the pandemic nga rin ho, kami po, bago mag-pandemic, kami po ay nakapag-loan sa van. Alam niyo po ba na January, natapos na po yung ika-5th year, so fully paid na siya bago mag-pandemic. Ang bahay po namin ay 20 years to pay. Thank you, Lord, ngayong August, ang huli namin payment. So wala na kami iniisip na babayaran. Bukod pa sa iba pa, pero thank you kay Lord talagang. Si Lord ang nag-intindi. He is the Lord of order. Papurit pa sa salamat at lahat po ay isinaayos ni Lord bago mag-pandemic. Thank you, Lord. Praise God. Matanong ko lang po, Sister Mai. Kasi ang prayer group sa inyo, ang tawag LBC. Ano nga ba yung LBC, Sister? Paano nga ba nagsimula? Ang LBC po ay Los Baños, Bukal, and Kalawan. Kalawan. Kaya po tinawag pang LBC. So, kayo po ay paano ba nabuksan yung prayer meeting sa bahay, Sister? Naku po, kasi kung uso po yung networking, kung alam niyo po yung Amway, ako po ay siyempre pupunta kami sa bahay-bahay para mag-business. Nakausap ko si Sister Merly Sobrevilla at nagkataon na sabi ko rin, bukod doon sa business na yon, nag-usap po kami na gusto ko ng evangelization ba? So, sa pamamagitan po nila, nakapag-open ng prayer meeting sa aming bahay. Kami po ay nagre-rent pa lang ng bahay noon. At that was 22 years ago. At yun yung Los Baños group, prayer group. Tapos, ayun, hanggang sa lumago na. Wow, lumago. Amen. Oh, no. Dumami. Kasi lahat mga pamilya namin. At sila, Sister... si Sister, ang Kalawan po kasi, si Sister Ami, ay kinailangang tumira sa Bukal kasi yung anak nila ay nag-aaral sa... Sa school, sa Kalamba. So, kailangan niya doon tumira sila doon. Kaya doon nila nakilala ang Bukal. At yun, naging na kami. Kami po ay produkto ng San Pablo Outreach. Amen. Kaya kasama din natin dyan si Sister Opie at nandyan din si Sister G na alam kong gagamitin din ni Lord para magbigay ng luwalhati sa kanyang banal na pangalan. Matanong ko po si Sister Gemma. Alam ko kasi may mga word ito. Mayroong natanggap na salita sa Panginoon. Kaya po andito sila naglilingkod sa ating Panginoon. Sister Gemma, may word ka ba na tinanggap kay Lord? Yung binigay sa akin ni Lord na noon pa, pinanghahawakan ko yon. Yung John 6:35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Ayun, thank you, Lord. Ayun yung pinanghahawakan ko talaga. Hindi to yung literal na yung dahil matakaw ako, kaya ito yung pinili ko na word. Hindi po. Yung, kuwan ko po ito, yung word ko na ito na pinanghawakan ko talaga. Kasi pag natagpuan mo talaga yung ganito, yung sa gawain na ito, yung may kakontentuhan ka sa lahat ng bagay. Pagka lagi kang
nakaka-attend sa ganitong gawain talaga. Yung bang dati mo na mga, yung dati marami kang gusto. Pagdating nung nandito na ako, hindi na talaga. Yung kung ano na yung meron, ano yung dumarating, may kakontentuhan talaga. Yung, alam mo yung mga gusto mo na makamit, alam mo na darating sa'yo yun. Parang may pinanghahawakan ka talaga. Kaya thank you kay Lord sa word niya na ito na noon pa. Kay Mami Tess ko pa to noong una ko kasing attend dito. Dito sa San Pablo yon. May morning devotion ba ang tawag doon? Pinaupo kami. Biglang, may word ka ba? Tapos, nagpipray ako kay Lord. Ayun talaga. Tapos, hindi ko siya maisabi, yon. Sabi ko, baka napili ko lang to kasi ako'y talagang matakaw na tao. Matakaw akong kumain. Baka ito lang yung napili ko. Sabi ko gano'n. Pero hindi, joke lang yon. Pero nung iniisip-isip ko talaga, yun pala yung ibig sabihin. Pag na kay Lord ka, may kakontentuhan ka na sa lahat ng bagay. May assurance ka sa lahat ng bagay. Kaya ayun, thank you kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Ang John 6:35, mga kapatid, ito po ay napakagandang panghawakan na salita at ito ay pangako ng Panginoon. Kasi ito po ay mismong sa bibig ng ating Panginoon nagmula. Ang claim diyan ay ako ang tinapay ng buhay at nagbibigay ng buhay. Siya rin ang tubig na nagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Kung tayo man ay nauuhaw, nagugutom, si Lord ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Kaya nga ang sabi diyan Jehovah Jireh, oo, our provider, ang ating Panginoon. Kaya walang tatanggapin ang sino man. Sa John chapter 3:27, ang sabi doon, no one can have anything unless God gives it to him. So kung ano ang meron tayo, galing ito sa ating Panginoon. Yung sinasabi ni Lord dyan, sa John 6:35, yan yung pagkain natin sa ating kaluluwa. So ang pagkain ay nourishment yan sustenance. Nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan. Pero yung pagkain physical, pag kumain tayo, katulad kanina, kumain tayo, baka mamaya-maya lang, gutom na ulit tayo Pero dito yung maliwanag na sinabi ng Panginoon, kapag ka ang tao po ay tinanggap ang ating Panginoon Kristo, hindi na siya mauuhaw at saka magugutom. Kaya ang napakahalaga dito, mga kapatid, lumapit tayo kay Lord. Siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kapag ka gusto nating pagpalain talaga ng lubusan, hindi lang material, mga kapatid, physical. Kasi ang mahalaga talaga, yung ating pamumuhay spiritual. Kaya lahat ng pagpapala, nagmumula yan sa ating Panginoon. Meron tayong awit dyan, mga kapatid alam niyo ba yung awit na pinagpalang buhay? Awitin natin, mga kapatid. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong may takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala kay Jesus. Wala na ang dati, hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus. Wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos.
sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran, ating ipagbunyi at ipagsalit na si Jesus ay buhay at ganap at kasiya-siya. Amen. Thank you, Lord. Okay. Oo, basta ang pinakasumatotal, si Lord ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Kaya yung sinasabi natin kanina, mahalaga na ang tao po ay lumapit sa Panginoon, tanggapin si Lord, at yan naman po ay paanyaya ng Panginoon. Kung maalala po ninyo ang Matthew 11:28, "Come to me, all of you." So lahat ng tao, hindi lang yung walang-wala. Lahat ng tao, kay mayaman, marunong, kailangan natin ang ating Panginoon. So purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon naman po si Sister Mai, meron din po siyang word nagmumula sa ating Panginoon. Okay. Sister Mai. Sa ano po, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and the future. Okay. Nung araw po, bago pa lang po kami kay Lord, ay nangungupahan nga ho kami ng bahay. Ngayon po, ang mga anak ko, si Nico, yung panganay ko po, hi Nico, tsaka mga po ko, si Bri, si Andre, si Luke, tsaka si Macor. At si Ivy at si Gio, baka magtampo. Kaya sa kanila. Yun tuloy nawala. Yun pong anak ko panganay ko ay, nagbibinata na, high school na, so nagyayaya na siya ng mga classmates sa bahay. Nabuslot ho yung isang classmate. Nabuslot siya nahulog doon sa kahoy kasi, nabutas. Parang naisip ko, nagbibinata na ang anak namin. Ang bahay namin, nagre-rent pa rin kami. Pero kasi po, doon sa inuupahan namin ay 1,500 lang yung rent. So ito pa isang storya, yung landlady namin nagpunta sa bahay at sabi sa amin, tataasan na namin ang rent nyo. Alam nyo po ba, since na kay Lord na po nga kami, ang sagot ko po sa kanya, ay, thank you, Lord. Tinaasan nyo po. Napaganon yung si Ate Lita. Nagtaka siya. Kasi po, sobrang comfortable na po kami sa 1,500. Hindi po namin naisip na magpagawa ng bahay, pursigihin na magpagawa ng bahay kasi po mura lang yung rent. Kaya po, nung nagkataon pa nga na gano'n na nga kailangan na, amin pong nag-decide na po kaming, sa tulong ng bangko rin, naglakas loob po kami na mag-loan, housing loan. At yun nga po, lagi po, ang prayer po, the Lord is the master of this place. Siya po, at siya po ang nagpo-provide, siya ang master carpenter, lahat-lahat. At thank you, Lord, yun nga po, 20th year na, tapos na. Hindi ko po kayo tinuturuan na mag-loan. Baka may ibang blessing na bibigay sa inyo si Lord na hindi nyo na kailangan mag-loan. Pero yun po, ganun po noong bago pa lang po ako kay Lord, kami ni Lord. At ayun, si Lord talaga, ngayong pandemic, sabi ko, ano bang mangyayari sa amin? Yun na nga nakakatakot. Tapos ako pa nga, work from home nga rin po, pero kailangan ko pumunta sa bangko. Sa aming office, ako po yung pinaka-senior, ang edad. Pero sila siguro mga 30 years old, ganyan. Nasa loob sila ng bahay nila. Ako pa na malapit ako pa yung na-expose sa risk, pero yun nga, lagi sinasabi kay Lord na binigyan kami protection. At andito nga si brother husband ko na siya yung naghahatid sa akin kung saan man ako kailangan pumunta. Kaya, yun nga, sabi ko, paano nangyari yung mga bayarin, nagpatong-patong nga, gawa nga ng hindi ka nakakabayad. Pero, ang ating Panginoon, yun nga, tinama niya na
tapos na yung aming binabayaran sa van, tapos na yung sa aming bahay. At unti-unti, nababayaran namin yung aming mga kailangan bayaran. Kaya thank you kay Lord. He is the Lord of order. He is our provider, our defender, our protector, our healer. Lahat-lahat na po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Pinakikita lang po mga kapatid ng ating Panginoon na sabi nga siya ang nakakaalam ng panukala ng ating buhay, kinabukasan at sa buhay na darating. Alam lahat yan ng ating Panginoon. Nasabi nga, tayo lamang, pinakikita rito ng ating Panginoon, lubos tayo nga magtiwala. Sa Kanya lamang tayo umasa, magtiwala. Alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Ang gusto lang ng Panginoon, lagi tayo nga binabanggit ni Sister May, na mag-defend tayo sa ating Panginoon. Sa lahat ng takbo ng buhay natin, ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon. At ang Diyos ay mayroon siyang magandang gagawin, may maganda siyang plano sa buhay nating lahat. Kung baga, sabi nga po kung ang tao po, limited po ang kanyang kaisipan, limited ang kanyang kakayahan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat ay sakop niya, lahat ay kita niya, lahat ay batid niya. Kaya bilang isang anak niya, nakakakilala sa kanya, gusto niya lamang po ang lubos na pagtitiwala ay laging nakatuon sa ating Panginoon. Ayun po ang laging nais ng Diyos sa kanyang mga lingkod at nagtitiwala sa kanya. Amen. Thank you, Lord. Ganda ng word ni Sister Maya. Pwede ba rin ako magdagdag Ay, ng opo konti? naman, Sorry. Sister. Pwede po. Noon po, dati po kasi rin, ako po ay yung nervyosa. Mga anak ko po, nung binata pa sila, lagi silang gabi nang umuwi. Hindi po ako makatulog. So kami ng brother husband ko, naghahap kami sa mga bars, sa mga tinatambayan ng mga anak namin. At alam niyo po ba, meron pa akong pinasok na isang lugar na, kilala niyo ba anak ko? Kilala niyo ba si Gio? Kilala niyo ba si Nico? Kasi natatakot nga kami na nakainom sila, tapos uuwi sila, nagmamaneo. Ganun po ako noon. Pero ngayon po, na kay Lord na pinapatulog kami ng mahimbing ni Lord, at ng mga anak ko po nga, kahit nasa malayong lugar, at si Nico rin, meron siyang mga region na papabiyahe po siya sa ibang lugar, meron pong peace of mind na si Lord ang kasama niya. Yun lang po. Hindi na ako ninenervyos. Amen. Alam mo, Sister May, yung Jeremiah 29:11, isa yan sa gustong-gusto kong verse sa Bible. At alam ko, marami ring may gusto niyan. Alam niyo, pagka sinabing, I alone know the plans I have for you, hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magpaplano. So, magpaplano rin po tayo, pero yung plano natin, dapat submitted sa ating Panginoong Diyos. Mayroong isang talata dyan, sister, naalala mo ba yung sa Proverbs 16? Basahin ko sa ating sandali, mga kapatid, dito sa wikang Tagalog, ganito po ang mababasa natin. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. So, gumagawa tayo ng plano natin, pero si Lord ang final say. Kaya mahalaga na lahat ng plano natin, Lord, ito po ang aming heart's desire. Ito po ang aming plano. Kayo po ang mag-approve. At meron pang isang talata bago tayo isang kumanta ng pasasalamat siguro kay Lord. Kasi bihira namin kayo makasama, Sister Gemma, Sister May. So awit tayo ng pasasalamat. Pero meron pang isa. Dito sa Kawikaan din, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6. Ganito ang nakasulat. Oo. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. So, yun yung sabi natin kanina na patungkol sa tinanggap na word ni Sister May. So, awit tayo ng isang pasasalamat. Pasasalamat ko sa'yo,
Salamat ko sa'yo, Panginoon, luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa'yo, Panginoon, Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri at pagsamba ang iaalay ko sa'yo, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo Amen. Talagang pasasalamat, papuri ay para lamang sa ating Panginoon. Sige, bago tayo mag-closing prayer, final words naman, Sister Mai. Kaya po, kayong mga kapatid na nanonood, lalo na po yung aming mga kapamilya, kayo po ay lagi lang pong kumapit sa ating Panginoon na kanyang salita. Wala po sa mga pangako ni Lord na hindi natutupad. Kaya po, panatiliin po natin na lagi tayo nakatune in sa ating Panginoon dahil lahat ng ating mga problema, ating mga daladalahin, i-lift lang po natin sa Kanya at siya na po ang bahala sa lahat. So, yung mga kapatid ko po na kapatid ko sa Palakpak family, tinatawagan ko po kayo na kapiling namin kayo sa gawaing ito. Amen. Si Sister Gemma. Mga kapatid, patuloy lang po tayo. Lagi natin pong panalangin kay Lord yung hawakan tayo. Kasi kung tayo nga yung nakahawak sa Kanya, malamang makakabiti tayo. Kaya lagi nating hilingin kay Lord, anuman ang daanan po natin ay naway ay siya lang lagi ang kasama natin. Hawakan lang po niya tayo. Magpatuloy lang po. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. So napakagandang mga panghuling pananalita. Ibig sabihin po ay talagang may encourage tayo na patuloy na lumapit, maglingkod sa ating Panginoon. Kasi ulitin ko lang po, yung unang Korinto 15, 58, walang nasasayang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon po, mananalangin tayo mga kapatid. Dakila at makapangyarihan naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa kabutihan ninyo, sa lahat po ng magagandang bagay na ginagawa mo po sa aming buhay, maging sa lahat ng aming pangailangan na patuloy po ninyong pinagkakaloob, tinutugunan, at ganoon din po, salamat sa mga may karamdaman na nakarecover, sa lahat ng mga may sakit na gumaling na po. At ganoon din po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, patuloy na pag-iingat ang aming dalangin sa inyo, sa lahat ng pamilya namin, sa lahat ng mga kapatiran namin. Lahat ng papuri, luwalhati ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Muli pagsapit ng Setyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukubli, kagalakang hatid. Pag sumasapit ang Disyembre,
Magbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong